Mama, bumalik tayo sa bansa ngayon. Para hanapin si Papa ba? Papa. Anong nangyari sa'yo? Wala lang. Masaya ako na makikita ko si Tito. Masaya ka ba? Kamusta? Ito, yung sasakyan na yun. Ay ni Tio ba? Diretso ka lang dito sa kalsada. Tapos kaliwa ka na lang. Sige, salamat. Walang anuman. Tang-tang. Kahoy. Mga ganitong maliit na bagay. Huwag mo nang ipaalala sa akin ulit. Sa susunod, tanggalin na agad. Tio. Masaya ka bang makita si Tang-tang? Tio. Hindi po siya Tio. Pasensya na po, Tio. Nagkamali po ako ng sakay. Pwede bang hayaan ang ganitong bata na makasakay sa maling bus? Ang kanyang mga magulang. Talagang walang pakialam. Ayos lang po. Ate, ang gwapo mo. May girlfriend ka ba? Maaari kitang ipakilala sa mommy ko. Ang ganda ng ugali ng mommy ko. Magaling din siyang magluto. Maging girlfriend mo siya. Siguradong hindi ka mawawalan. Narito ako. Ang business card ng aking nanay. Ito ay ginawa ko mismo. Nandito ang aking contact information. At ang larawan ng aking nanay. Tang-tang, bakit hindi mo ito tiningnan ng mabuti? Bago ka sumakay, paano kung hindi ka mahanap ni nanay? Pero yung sasakyan ni Tito, at yung sasakyan na ito, pareho talaga. Talaga bang? Pasensya na talaga. Tara. Pasensya na. Magmamaneho. Huwag na munang maglakwatsa ng walang patakaran. Naintindihan mo? Pakiramdam na pamilyar. Dumating na tayo. Tita, ikaw at si Tang-tang, dito muna kayo tumuloy. Kung may kailangan, tawagan mo lang ako. CJ, Tito, kakatagpo ko lang kanina isang super gwapong Tito. Pakiramdam ko bagay siya. Maging tatay ko. Mama, hindi mo ba sinabi? Nasa bansa ang tatay natin. Bumalik na tayo ngayon sa bansa. Pwede na ba nating makita siya? Tang-tang, sa totoo lang, nasaan ang tatay mo? Siya. Patay na siya. Huwag malungkot, mommy. Bibigyan ka ulit ni Tang-tang ng bagong tatay. Napakabait ni Tang-tang. Pero ikaw, mommy, sapat na ang isang Tang-tang para sa akin. Si mommy nag-iisa. Napakahirap ng pag-aalaga sa akin. Kailangan kong tulungan siya ng maayos. Maghanap ng tatay. Hindi ko alam kung ngayon. Magpapadala ba ang Tito sa business card? Tatawagan kaya niya ako? Yung hitsura ng batang babae. Paano kaya? Kamukha nung babae noong gabing iyon. Yishu, ang eksena mo. Maaari itong ganito sa oras na iyon. CJ, ayos lang. Tatawagan ko lang. Hello. Ate, hindi maganda ang sitwasyon. Nawala si Tang-tang. Ano? Hintayin mo ako. Darating na ako. CJ, Director. Yishu, kakalabas ko lang tungkol sa karakter mo. Mayroon na namang ilang bagong ideya. Director, may mga bagay akong dapat ayusin sa bahay. Kailangan kong umalis sandali. Kasi Yishu, yung karakter mo ngayon ay isa lamang na may linya na ekstra.
Naghahanda akong bigyan ka ng dagdag na eksena. Ganyan ka lang ba? Pasensya na, Direktor. Ngunit may mga bagay sa bahay na talagang madaliin. Hintayin mo akong matapos. Babalik agad ako. Akala mo sino ka? May pagkakataon pa bang makabalik? Pasensya na, Direktor. Ngunit kailangan kong umalis ngayon. Ay, ikaw, si Yishu. Tingnan natin kung paano ka babalik bukas. Hello, ikaw ba ang nanay ni Xiatang? Ako ito. Ikaw ay nakasakay ng maling sasakyan si Xiatang. Ngayon ay nasa kumpanya ko siya. Pumunta ka at kunin siya. CJ, naiintindihan na. Tio, talagang ikaw. Hindi sumasang-ayon sa aking mungkahi. Kasama ba ang mommy ko? Sigurado ako. Kung mamimiss mo ang mommy ko, syempre, magsisisi ka. Magandang araw. Saan po ang opisina ni Ginoong Fiu? May appointment po ba kayo? Wala akong appointment. Pinapunta ako ni Ginoo Fu dito para hanapin siya. Ginoo Fu ang tumatawag ng kusa para dalhin ang babae sa kumpanya. Dito kayo magpatuloy sa kanan. Pag-akyat niyo sa taas ay, sige, salamat. Bagong balita, may isang babae pumunta sa kumpanya para hanapin si Ginoo Fu. O kaya si Ginoo Fu. Tinawagan siya para pumunta dito. Xiatang-tang, bakit ka naglalaro ng walang pakundangan? Alam mo ba na ako at ang tiyo ko ay sobrang nag-aalala para sa iyo? Si Tang-tang ay nang akyat sana sa sasakyan ni tiyo. At ang sasakyan ni tiyo ay pareho sa sasakyan ni tiyo na gwapo. Hindi sinasadyang nawala si Tang-tang. Mama, 2 beses na siyang sumakay sa maling sasakyan. Lahat ng iyon ay sasakyan ni gwapo. Sinasabi mo ba na tayo at ang gwapong tiyuhin ay talagang may koneksyon? Ikinalulungkot ko talaga. Ako si Xia Yishu. Ako si Xia Yishu. Hindi mo na kailangang sabihin kung sino ka. Bilang isang ina, hindi ba dapat? Inaalagaan mo ba siya? Mommy, hindi mo ba sinabi na may kasabihan na marunong magpasalamat at magbayad ng utang na loob? Tumulong si Tito na alagaan ako. Hindi ba't dapat natin siyang anyayahan na kumain sa bahay? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tio, itong jade pendant. Tang-tang, pakisama ka sa bahay para kumain. Salamat, okay ba? Hindi ba noong mga taon na iyon, matapos ang gabing iyon, hindi na nagpakita, maari bang ipangako ng tiyuhin kay Tang-tang? Okay. Napakaganda. Sang-ayon ang tito. Tang-tang. Hindi. Walang nagtatanong tungkol sa opinyon ko. Lahat ng babae sa High City, yung lalaki na hindi ma-schedule, ay nakuhang dalhin ng isang 5 taong gulang na batang babae. Sa kanyang plano, may mali. Sobra. May 5% na mali. Akala ko pa naman na kailangang gawin ko ang isang bagay. Isang estrangherong lalaki ang dinala sa bahay. Kailangan ko pang magluto para sa kanya. Talagang nababaliw na ang mundong ito. Mommy, bilisan mo na. Kung hindi, magugutom na ang gwapong tiyuhin. Sige, naiintindihan ko na. Sisi kay Tang-tang. Sandali lang. Kailangan talagang makipag-usap kay Tang-tang nang maayos. Tio,
Nagluluto ang nanay ko. Okay lang ba na makipag-usap sa'yo si Tangtang? Sasabihin ko sa'yo, yung mga lutong gawa ng nanay ko. Sobrang masarap. Ganyan ka lang palagi. Na may kasama na estranghero. Papunta sa bahay mo. Siyempre, hindi. Malinaw kay Tangtang kung ano ang mabuti at masama. At saka mahirap makatagpo ng tamang tiyuhin. Mga taong ganito, hindi karapat-dapat sa nanay ko. Parang isang maliit na matanda. Hindi ko alam kung kanino niya ito natutunan. Kung ganun ka, kontento sa akin. Ipakita mo nga, yung jade pendant sa lig mo. Okay ba? Jade pendant. Ito ba ang sinasabi mo? Ito na. Ito ang jade pendant na minana ng pamilya Few. 6 na taon na ang nakalipas. Kasama ang babaeng iyon. Nawala na siya. Akala ko kasi, ako ang nakalimutan ko siyang mawala. Hindi ko inakalang may kumuha pala. Saan mo nakuha itong jade pendant na ito? Binilhan ako ni nanay. Sabi ni nanay, ito ay gamit ng tatay ko. Tatay, si Tangtang ba ang anak ko? Sabi ng mommy ko, namatay na ang tatay ko. Nandito pa rin ang jade pendant. Namatay na. Magtangkang sumpain ako. Babae, ang saya-saya mo. Kaya't mahirap para kay mommy na mag-alaga sa akin. Kumusta kayo kamakailan? May nangbuli ba sa inyo? Wala. Noon. May nangbuli ba sa inyo noon? Inaalagaan ng mommy si Tangtang nang mabuti. Pero may mga masamang tao na nananakit sa mommy ko. Kahit na naaapi, hindi ko naiisip na gamitin ang jade pendant para hanapin ako. Kaya ang ganda ng nanay ko. Talaga bang hindi mo isasaalang-alang na maging tatay ko? Hoy, Ginoong Few. Naiintindihan ko na. Hahawakan ko na lang pag nandyan na ako. Tito, aalis ka na ba? Pasensya na, Tangtang. Baka hindi ako makakain ng luto ng mama mo ngayon. Ito ang telepono ng tito. Kung kailangan mo, pwede kang tumawag anumang oras. Tangtang, anak ba kita? Malalaman natin sa pamamagitan ng e-test. Umalis na. Kumain na si Tangtang. Sabay siyang umuwi sa atin. Nasaan ang tito? Si Tangtang ay nagsusumikap ng husto. Gusto niyang magkaroon kayo ng pagkakataon na makasama si tito. Para makilala ninyo ang isa't isa. Nawala na lang si tito na gwapo. Mami, huwag kang mawala ng pag-asa. Sa susunod, siguradong babantayan ko siya. Tangtang, may gusto sanang sabihin sa'yo si mama. Sa susunod, huwag basta-basta magdala ng estranghero sa bahay. Paano kung masama ang tao? Pero gwapong tito. Mukhang mabait naman siya. Bakit? Kasi gwapo siya. Yung mga gwapong ito, Sadzi, hindi naman mga masama. Tinitingnan ni Tangtang ang tao. Huwag lang tingnan ang panlabas. Dapat mong malaman na napakaastig mo. Hindi na kita ibabalik sa bansa. Pababayaan kitang manatili sa ibang bansa. Pasensya na, mommy. Hindi na gagawin ni Tangtang. Mommy, si Tangtang lang. Isang mahal na anak. Wala na si Tangtang. Sobrang nalungkot si mommy. Maliit na tuso. Kumain ka. Pupunta si mommy para kumuha ng chopsticks. Ginoong Few, lumabas na ang resulta ng paternity test. Ikaw, mayroon na. Tama nga. Siya nga ang
babae noong 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ko inasahan na nagdala siya ng anak ko at sinabi sa bata na ako'y pumanaw na. Dalhin mo ang tao. Ibalik mo sila sa akin. Babae, ano man ang layunin mo, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Director, akala ko sino iyon. Hindi ito ang ating abalang tao. Si Seiyishu ba? Director, alam ko ako ang may kasalanan noong nakaraan. Hindi ko ito sinasadya. Walang kakulangan ng isang mga artista sa ika-18 linya sa industriya ng aliwan. Sa aming grupo, hindi ko kayang iwanan ka o dakilang budha. Director, noong nakaraan ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat iwanan ka habang nag-uusap ka. Ngunit hindi ko talaga sinasadya. Huwag mo akong gawing emosyonal. Sawa na ako sa mga ganitong dahilan mo. Nakikita kita na masyado kang ambisyoso, pero hindi ka pa marunong lumakad. Naghahanap ka na ng pakpak. Walang kaalam-alam kung ano ang pagsasayang halaga. Oh, hindi pa. Mas pinahahalagahan ko kaysa kanino man. Pinahahalagahan ko bawat eksena, bawat linya ng dialogue. Alam ko, hindi marami ang linya ko bilang karakter. Walang masyadong. Sa iyong mga mata, maaaring isa lang akong estranghero. Pero para sa akin, ito ang lahat. Tingnan mo ito. Nabasa ko na ang script ng daan-daang beses. Hindi mo na kailangang ipabasa sa akin. Hindi. Ang ibig kong sabihin, tingnan mo, ito ang aking script. Siya siyang Kabanata 6. Lahat ng ito ay isinulat mo. Alam ko na ang karakter ko. Hindi marami ang aking eksena at linya. Ngunit talagang, gusto kong pagbutihin ang aking pagganap. Gusto kong gawing mas makulay ang karakter na ito. Mas tatag. Alam ko rin na marami akong kakulangan. Ngunit, gampanan mo ng maayos ang dula. Kahit na ito ay mga simpleng pagsisikap. Ngunit, mas magaling ka kaysa sa mga babaeng nagmamasid lamang at nagmamalaki sa kanilang mga posisyon. Director, pwede bang ulitin? Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kahit na maging extra lang. Pwede na rin ang stunt double. Handa akong gawin ang lahat. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Sige na. Kulang pa ang babae sa grupo. Kailangan ng stunt double. Hanging wire. Pagsasaktan at pagtatalo. Kaya mo bang tiisin ang hirap? Sobrang kaya. Ayos lang. Salamat, Direktor. Salamat, Direktor. Kayo ang mga bagong dating. Sino? Miss Xia, pakiusap, sumama kayo sa amin. Pumunta tayo. Walang ganitong salita, di ba? Miss Xia, pakiusap, sumama kayo. Ikaw. Ginoo Fu, dumating na si Miss Xia. Nabalitaan ko. Tatay ni Tangtang. Patay na. Anong kinalaman nito sa'yo? Siyempre may kinalaman ito sa akin. Si Tangtang ay aking tunay na anak. Ang lalaking iyon 6 na taon na ang nakalipas ay ikaw. Sinasaktan ko ito ng maraming taon. Ang lalaking iyon ay ikaw. Fu Yanqing. Sa loob ng 6 na taon, nasaan ka? Ngayon,
Hawak mo ang dokumentong ito. Gusto mong kilalanin ang anak na babae, di ba? Sasabihin ko sa'yo, walang ganito sa mundo. Napakamura ng bagay na ito. Oh, ako si Tangtang, biolohikal na ama. Ito ang pinakamalaking kwalifikasyon ko. Si Tangtang ay dugo ng pamilyang Fiu. Kailangan niyang kilalanin ang kanyang lahi. Maaari kong ibigay sa kanya ang pinakamagandang bagay na maibibigay ng pamilya Fiu. Hindi mo maiisip. Hindi ka magtatagumpay. Fiu Yanqing. Si Tangtang ay anak ko. Huwag kalimutan, siya ay taga-Xia, hindi taga-Fiu. At saka, maaari ko na ngayon na alagaan siya ng mabuti. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Nabigla na lang lumitaw para magbigay ng limos. Asya issue. Ang sinasabi mong mabuti ay ang hayaan siyang. Nakasakay ba ako sa maling sasakyan ng estranghero? Para sa isang walang kwentang papel. Naging napaka mapagpakumbaba sa direktor. Halos nakalimutan na ang sarili niyang anak. Sinisiyasat mo ako. Tama. Kahit ang pinakapangunahing katiwasayan at seguridad, hindi mo kayang ibigay ang garantiya. Ito ang tinatawag mong magandang buhay. Sa huli, naiwan niya ang maling sasakyan. Kung sakaling, sa susunod, makatagpo siya ng isang taong may masamang balak at masamang intensyon. Kayang-kaya mo bang tanggapin ang resulta nito? Asya issue. Wala kang kakayahan. Alagaan siya ng maayos. Ano man ang sabihin mo, hindi ako papayag. Dahil ikaw ay naninindigan at ayaw magpatalo. Hindi ko matanggap. Ang aking anak na babae ay nag-iisa sa labas. Tawagin ang ibang tao na tatay. May isa pa akong paraan. Anong paraan? Magkasunduan tayong magpakasal. Magkasunduan na kasal. Magkasunduan tayong magpakasal. Tama. Isang kasunduan sa kasal. Sa labas, tayo ay mag-asawa. Sa loob, tayo ay may kanya-kanyang pangangailangan. Maaari mong makuha ang katayuan at mga yaman ng isang asawa. At ipagpatuloy ang iyong karera sa sining. Kasabay nito, ay maaari ka ring maging maayos. Kasama si Tangtang. Magkakaroon ako ng buong karapatan sa pangangalaga sa anak ko at sa pagpapalaki niya upang maiwasan ang dugo ng pamilya Fiu na mapunta sa labas at magdulot ng hindi kailangang hindi pagkakaunawaan. Ito ang kasalukuyang sitwasyon. Kasabay na makamit ang ating pangangailangan at ito ang pinakamababang pinsala para kay Tangtang. Ang taong ito ay may malalim na isip. Kung tatanggihan ko siya, tiyak na walang magandang resulta. Sige, susundin kita. Pero may kondisyon ako na kailangang itago sa iba ang ating kasal dahil ayaw kong at hindi ko gagamitin ang anumang yaman ng pamilyang Fiu. Ang ibang mga babae ay talagang gustong makasama. May koneksyon ang pamilya Fiu. Pero iba siya. Mommy, Tangtang, anong ginagawa mo dito? Siyang kinuha ako ng gwapong tiyuhin. At pinakain ako ng maraming masasarap na pagkain. Pwede ka nang mag-empack ka na. Nakapasok na tayo. Dito na tayo titira mula ngayon. Ang bagong paaralan ni Tangtang. Nahanap ko na ito. Matagal ko nang hindi makahanap ng tamang paaralan. Pero siya, nakahanap agad sa isang araw. Ayusin mo na lahat ng bagay. Sa kabutihang palad, kagagaling lang niya pumayag. Makipag-ugnayan sa kanya para magpakasal. Mama, sa hinaharap, magkasama tayo. Manirahan kasama si Uncle Handsome. Dapat ko bang tawagin siyang itay? Tangtang. Iyon. Tayo. Mami, mali ba ang sinabi ni Tangtang? Kung ayaw ni Mama, Tangtang, hindi na tatawagin. Basta't, masaya si Mommy, ayos na iyon. Gusto ni Mommy. Gusto ko rin.
Walang mali sa sinabi ni Tangtang. Hindi mahalaga ang mga ito. Basta't masaya si Tangtang, ayos na. Kaya ngayong gabi, tayo tatlo, pwede bang matulog ng magkasama? Tangtang, gusto nang makinig sa daddy at mommy na magkwento. Sabi ng ibang mga bata, lahat. Matulog kasama si tatay at nanay. Pinakamasaya. Matulog ng magkasama. Hindi pwede. Ang ibig kong sabihin, may mga kagyat na usapin sa kumpanya na kailangan ako agad na umalis sa biyahe. Magpapadala ako sa trabaho. Mamimili na ako mamayang gabi. Hintayin ko kayong makapag-ayos. Si Assistant Wang ang bahala sa lahat. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa butler. Sige po, umalis na. Mommy, parang natakot si Daddy kay Tangtang. At umalis. Fu Yanqing, may mga pagkakataon ka rin. Napakakawawa. Tangtang, Daddy, magandang umaga. Mommy, bumalik na ang asawa mo. Tangtang, bakit siya nakabalik? Gongfu, kadalasan napakaraming gawain mo. Dapat talagang maingat ang almusal. Siguradong hindi ka sanay sa ganitong karaniwang noodles. Hindi mo gusto. Gusto ko. Ginoong Fu, nasaan ang iyong malamig na personalidad? Ang iyong pribadong chef? Timba, sinasabi mo sa akin na mahilig kang kumain ng kahit anong lutong noodles. Masarap. Tangtang, mabait ka, makinig ka. Pagkatapos kumain, hayaan si Assistant Wang na ihatid ka sa paaralan. Kailangan nang pumasok ni Mommy. Wala nang oras. Naiintindihan ko, Mommy. Paalam, Mommy. Paalam. Aalis na ako. Nanay, hindi ka pa nakasama kay Itay. Hindi pa. Umalis. Nanay, hindi ka pa nakasama kay Itay. Gusto rin ni Itay na makasama ka. Tangtang, hindi pwedeng magkasama ang mga lalaki at babae. Kumain na kayo. Umalis na si Mommy. Walang oras si Mommy para sa trabaho. Pero dati, kasama ni Mommy si Tito. May tito ka pa ba? Maraming tito si Tangtang. 2. Mabuti ang trato nila kay Tangtang. Sa paligid ng babaeng ito, ay may napakaraming lalaki. Oh, sabihin mo sa akin, ano ang ibig sabihin nito? Sa buong grupo, may ilang dosenang tao. Lighting at the film set. Other actors. All have arrived. Since 5 in the morning. Until now, 2 in the afternoon. Where is Jiang Xin? His phone is off. No reply to messages. Kayo pa bang may konting profesional na etika? Pa rin. Director, magpakalma kayo muna. Yung si Jiang Xin namin, alam niyo naman. Yung kasalukuyang sikat. Araw-araw na schedule. Punong-puno ang schedule. Sana nga, ay may 48 oras sa isang araw. Kahapon lang, abala ako hanggang alas 3 o alas 4 ng umaga. Sa ngayon siguro, pagod na at natutulog. Maging maunawain ka sana. Pag-unawa, naiintindihan ko siya. Sino ang naiintindi sa akin? Unang araw ng shooting, nagpasabi na agad na hindi darating ang buong crew. Tapos sasabihin pang naiintindihan ko. Anong klaseng patakaran ito? Hindi. Unang araw ng shoot, nagpasabi na ng lahat ng tao sa crew. At sinabing intindihin ko. Anong klaseng patakaran ito? Director's hang. Anong nangyari? Unang araw ng shoot, na late si Jiang Xin. Galit ang direktor. Hindi mo dapat sabihin iyon.
Alam ng mga tao sa industriya. Ang kasikatan ni Jiang Xin. Anong basehan ng tagahanga? Kahalagahan ng usapan. Kakayahang magbenta. Saan ka pa, hindi ba't ito ay nangunguna? Sasabihin ko ang isang bagay na walang pakundangan. Basta't ginamit mo. Ang anak namin na si Jiang Xin. Sa palabas na ito, ay matagumpay na ito ng higit sa kalahati. Matagal na naghintay ng ilang oras. At nagbago ng ganitong kalaking daloy. Hindi ka mawawalan. Pula. Pwede na bang magpabaya? Ang kailangan ko ay isang aktor na profesional. Na may respeto sa obra. Hindi isang laging nakasandal sa buong grupo. Yishu, ikaw ang gaganap. Ngayon, ikaw ang gagampanan ang papel ng pangunahing babae. Director, pinapayagan mong isang artista na nasa ika-8 linya. O kaya ay isang stand-in lang para sa iba. Para palitan si Jiang Xin. Gumanap bilang pangunahing babae. Nabubuol ka ba? Hindi makakapunta si Jiang Xin. Hindi pwedeng walang laman ang lugar. Yishu. Yishu. Mga eksena ng pangunahing tauhan. Gaano karami ang alam mo? Nabasaan ko na ang script. Alam ko na ang tungkol sa pangunahing tauhan. CJ, handa na ang buong palabas na kuha. Sumama ka sa akin. CJ, Director. Summer. Si Yishu, tama ba? Bago ka magsimula, isipin mo muna ang magiging epekto. Kaya mo bang dalhin ang responsibilidad na ito? Nang buong buo, huwag mong maliitin ang sarili. Baka sa huli, hindi mo alam kung paano ka pumanaw. Dahil sa kakulangan mo. Ako nga. Ituring ko ito bilang isang pagkakataon para matuto. Ano ito? Anong nangyayari? Sinsin, nagising ka na ba? May konting problema ngayon. Isang taong walang alam sa peligro. Sa level na 18, kailangan mong sirain ang iyong karakter. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito para sa iyo. Hindi niya ito kayang ipagpatuloy ng matagal. Wala. Wala. Nakatakot ka. Hindi ka pa natutulog. Alam mo bang anong oras na? May konting problema ang grupo ko. Huli kaming natapos magtrabaho. Anong problema? Yung dahilan kung bakit abala ka hanggang madaling araw. Ay, mga pagbabago sa shooting. Huli na akong natapos. Naghintay pa ako ng taxi ng matagal. Bumalik ka ng mas late sa susunod. Tandaan mong sabihin ng maaga. Sinabi ko kay Tangtang. Sabi ko, mamaya pa uwi si Mommy. Hayaan mo na siyang matulog. Kaya alam na ng assistant na si Wang. Lahat sila ay alam na. Si Tangtang ay 5 taong gulang pa lang. Kailangan niyang matulog ng maaga. Bago ka bumalik sa susunod. Kung sakaling mahuli ka, tandaan mong sabihin ng maaga. Sinabi ko na. Sinabi kong huli ang pag-uwi ni Mommy. Hayaan siyang matulog muna. Kaya si Assistant Wang ay magiging katulong. Alam na nila. Si Tangtang ay 5 taong gulang pa lang. Kailangan niyang matulog ng tama sa oras. Alam ko. Kaya sinabi ko sa kanya. Maliban sa kanya, hindi mo ba naisip na may iba ding naghihintay sa'yo? Sige na. Matulog ka na ng maaga. Naghihintay ka ba sa akin? Huwag mo namang akalain na espesyal ka. Nasa trabaho lang ako. Kaya lang hindi pa ako nakakatulog. Talagang naghihintay si Fu Yanqing sa akin. Bakit? Nag-aalala ka ba sa akin? Ayos lang ba ang ganitong pagbabago? Yishu, bumalik na si Jiang Xin. Mag-ingat ka mamaya. At saka, hindi na maaring ipagpatuloy ang eksena ng iyong pangunahing tauhan. Hindi na ito maaring kunan. Ayos. Ginoo ng producer. Pasensya na talaga. Kahapon talaga. Sobrang pagod ko.
Hindi ko intensyon na magpabagal. Kayo po ang oras. Walang problema. Sa industriya, sino ba ang hindi nakakaalam? Sinsin, mabait ka talaga. At maganda pa. Ganyang maliit na bagay. Hindi naman iisipin ng direktor. Ikaw ngayong kahapon. Gumampan ako ng aking bahagi. Si Seiyishu. Hindi. Ikaw ang gumanap kahapon ng aking bahagi. Si Seiyishu. Ako iyon. Talagang napakahirap para sa iyo. Dahil nandito na ako. Itago mo na ang hindi nararapat na iniisip mo. Zai is pasensya na talaga. Hindi ko naingatan ang bahagi mo. At nahatak ka pa. Sa galit ni Jiangxin. Ako. Walang anuman, direktor. Alam ko rin. Dahil hindi sapat ang aking ranggo. Dapat sana. Hindi ko rin. Maaaring gampanan. Ang pangunahing tauhan sa dula. Hindi nagmamataas, hindi nanghihina. Kayang mapanatili ang kalmado. Isang aktor na nagpi-perform. Hindi na marami. Ganyan. Dito sa akin. May isang gampanin bilang ikatlong babae. Nakabakante pa. Babaeng ikatlo. Si Lubei. Itong karakter. May proseso ng pag-itim. May tiwala ako. Ayos. Salamat, direktor. Lubei. Ginoong Fiu. Ang sasakyan na inutos ninyo ay nandito na. Diretso bang ilalagay sa bodega ang sasakyan? Ipapadala ito sa kanya. Ibig sabihin ninyo ay, para kay Sanji. Siya, sino pa ang maibibigay? Sa loob ng maraming taon. Hindi ko pa nakita si Ji. Fiu, na ganito kaalaga. Sa sinumang babae. Si Qianji. Siya, talagang kakaiba. Siyang umuupa ng taxi araw-araw. Ano namang bagay yan? Tayo, ang pamilya Fiu. Hindi natin kayang mawala ng taong yan. Tama. Ginoong Fiu. May isa pang bagay. Nasa grupo siya. Mukhang may mga maliit na problema. Ang pangunahing tauhan. Malamang ay hindi na mapapanatili. Kailangan ba nating gawin ang isang bagay? Dahil ayaw kong gamitin ka ng pamilya mo, Fiu. Ano mang resources. Hindi na kailangan. At ipasa mo lang ang sasakyan. Seiyishu. Pakita mo nga. Hanggang saan ka na? Yung umiyak na humingi ng tulong. O kaya naman. Kaya mo bang makalampas ng mag-isa? Hindi pa. Yishu. Tapos na ang trabaho. Bakit hindi ka kumain? Gusto ko pang manood ng script sandali. Ayaw lang kumain. O wala namang mapuntahan para kumain. Nakalimutan ko. Ayan, Gil. Siya, isang walang kwentang. Maliit na bituin. Anong kumpanya ang magbibigay sa isang maliit na bituin? Saan ang sasakyan? Yishu. Ako ang hindi nag-isip ng mabuti. Kung hindi ka magagalit, sama ka sa akin kumain. Director. Ganitong mga bagay. Paano ko naman maaasahan ka? Ayan, Gil. Siya, sumama ka na sa akin. Sa sasakyan ko, may sasakyan akong ibinigay ng kumpanya. Para sa katulad mong posisyon. Kahit na maghintay ka ng 800 taon, mahirap pa ring makasakay dito. Etli. Parang hindi yata. Sa sasakyan ko yun. Hindi. Kuya Lee. Parang hindi yata. Sa sasakyan ko yun. Siguro sa kumpanya yun. Kahit nakamakailan lang, nakikita kong tumaas ang status mo. Nakaayos ako ng bagong sasakyan para sa'yo. Kung hindi, kaninong sasakyan ito? Hindi naman. Kay Seiyishu, di ba? Yung pang-18 na linya. Etli. Nagpalit ng bagong sasakyan ang kumpanya. Hindi man lang ako sinabihan. Ang modelong ito, hindi ko pa nakita. Pinakabago, di ba? Walang duda.
Maliban sa anak namin na Xinxin. Sino pa ang karapat-dapat? Sa ganitong magandang sasakyan. Ang sasakyang ito, masyadong mahal sa isang tingin pa lang. Hindi lang basta mahal. Itong sasakyan ay isang limitadong edisyon sa buong mundo. Sa buong lungsod ng Hai, mahihirapan kang makahanap ng tatlo. Ang kumpanya ninyo, napakalaki ng ginagastos. Bakit nakapark ang sasakyan na ito? Sa harap ni Yishu. Kuya, pag naglalakad tayo sa daan, laging may mga walang pakundangang tao, di ba? Itong sasakyan, dapat nakapark sana sa tabi ng bahay namin ni Xinxin. Hindi tulad ng iba, walang kahit kaunting kababaang loob. Nakatayo sa daan ng iba, hindi man lang alam na magbigay daan. Yun nga, siguro kakasimula pa lang yung driver. Hindi pa masyadong pamilyar, hindi nakapark sa tamang lugar. Kung hindi naman, sa ganitong klase ng sasakyan, may mga tao na hindi pa nga, kahit makalapit lang, wala pang karapatang gawin yun. Ginoong Summer, bakit ka nakatayo pa dyan? Hinaharang mo ang aming Xinxin. Sumakay na. Sa ganitong magandang sasakyan. Mukhang, makikita mo lang ito sa telebisyon. Di ba? Excuse me, Sixa issue ba ito? Ginoong Xia. Inaasikaso ako ni Ginoong Fiu. Ihahatid ko ang sasakyan sa inyo. Mula ngayon, ako na ang inyong personal na driver. Nandito ako para sa inyo anumang oras. Ginoong Fiu. Fiu Yanking. Pakiakyat po si Gianhe. Siya. Pumunta ka at tingnan mo. Sino ba talaga ang nasa likod ni Xia Yishu? Sino ba talaga siya? Walang nakakaalam pa na magpapahiya kay Jiangxin ng ganito. CJ. Aha, itong babae. Ang nasa likod niya ay napakalalim, mukhang dati. Talagang minamaliit ko siya. Buti na lang, naibigay ko sa kanya ang mga papel. Kung hindi, ang posisyon ko. Pero hindi ito sigurado. Mommy, bumalik ka na. Daddy, sabihin mo sa asawa mo. Magandang hapon. Tangtang. Nahihiya si Mommy. Mabait si Tangtang. Sige, maglaro ka na. Si Mommy at si Daddy. May sasabihin. Naiintindihan. Si Mommy at si Daddy. May mga nakakahiya silang sasabihin. Hindi magiging ilaw si Tangtang. Ayos. Go ahead. Noong bata ka, ganon ka rin ba kaepal? Hindi naman ako ganoon. Bakit, may problema ba? Naging gene mutation lang yun. Sa tingin ko, parang kayong magkapatid talaga. Ano ang kailangan mo sa akin? Tama nga, yung sasakyan ng grupo, ikaw ang nagdala. Ayaw ko. Wala. Tama nga, yung sasakyan ng grupo, ikaw ang nagdala. Ayaw ko. Hindi naman ayaw. Yung sasakyan, masyadong mahalaga. At saka sa grupo, masyadong kapansin-pansin. Ayokong magpansin sila. Sa akin, bilang isang bituin. Hindi ba't sanay ka na sa mga ganitong bagay? Bakit ka pa natatakot sa sinasabi ng iba? Paano? Bakit ka pa natatakot sa sinasabi ng iba? Bakit tuwing kausap mo siya? Napakaraming dahilan. Hintayin mo ako. Anong artista? Basta, ayaw ko na sa sasaksyang ito. Hindi ito sasakyan para sa'yo. Ang sasakyan ay pinahiram lang sa'yo pansamantala. Kasi tuwing bumabalik ka, ng ganitong oras, naapektuhan ako. Naapektuhan. Magpahinga ka, Tangtang. Para kay Tangtang pala. Akala ko. Sige lang. Basta sa akin na yan. Babayaran kita ng 1 buwan. Sige na nga. Bakit? Kulang ba? Ayos na yung 10,000, di ba? Nasa'yo na yan. Anong problema nitong tao na to? Ayaw pa ring tumanggap ng pera. Siya at ang karaniwang babae. Talagang hindi pareho. Kung siya'y isang karaniwang babae, siguradong matatanggap niya ng walang alinlangan. Tatanggapin ang sasakyan. Kinuha mo na naman ang aking mga yaman.
Kahit siya ay nanganak na ng tangtang, hindi pa rin naisip na umasa sa pamilya Few. Tatay, iniisip mo si mommy, di ba? Nagtatrabaho si tatay. Nagsisinungaling si tatay. Tatay, 2 oras na ang nakalipas. Na natagpuan. Ito ang pahinang ito. Nang pumasok si Tangtang, nakatagong nakita niya ang iyong daliri. Hindi man lang gumalaw. Nakatulala si tatay. 10 oras. Tatay ay nag-iisip. Nang nilalaman ng libro. Tatay, hindi ganyan ang dapat gawin. Gusto ng mga lalaki ang mga babae. Kailangan nilang maging mas aktibo. Dapat malaman niya iyon. Bakit ka nag-iisip ng ganito ng palihim? Paano malalaman ni mommy? Hindi ka makakaabot sa ganito. Na girlfriend. Mukhang alam ng anak natin na si Tangtang. Ang marami. Mukhang alam ng anak natin na si Tangtang. Maraming alam. Sabihin mo kay daddy. Paano magpapansin? Unang hakbang sa panliligaw sa babae. Siyempre, magbibigay ng bulaklak. At pagkatapos, dapat dalhin siya kumain sa masarap na lugar. Gusto ni mommy yan. Kumakain siya ng masarap na pagkain mula sa iba. At dapat lagi siyang umiti kay mommy. Sabi sa telebisyon, kapag may gusto ka sa isang tao, ang mga mata mo ay nagiging mga maliit na bituin. Tatay, dapat mas madalas mong tingnan si mommy. Para makita ni mommy, mga bituin sa iyong mga mata. Si daddy at mommy ay kasal na. Walang dapat habulin. Kahit kasal na, pwede pa ring habulin. Kahit kasal na, kailangan pa ring magkaibigan. Sabi ni Tito, dapat may seremonya sa buhay. Tatay, hindi ka man lang romantiko. Hindi nakapagtataka na umalis si mommy. Kasama si Tangtang. Maganda sana kung nagbigay si tatay ng kotse kay mommy. Sabi ni Tito Wang sa buong High City. 3 sasakyan lang ang meron. Nagbigay si tatay ng kotse kay mommy. Kasi ikaw. Ayaw kong siya. Magtrabaho ng huli ng gabi. Makakaapekto ito sa iyong pahinga. Alam mo ba? Pero tuwing gabi, ikaw ang naghihintay kay mommy. Mukhang umaasa lang ako sa mayabang na tatay. Hindi na pwede ang maging aktibo. Kailangan na lang umasa kay Tangtang. Itong cute na ito. Kailangan pang magsikap ng higit. Wala. Director. Dumating na si Issue. Ano na ang nangyari sa script? Mukhang okay na. Kailangan ko pang intindihin ang mga tauhan. Pagsisikapan ko ito. CJ, pumunta ka na. CJ. Tingnan mo ang pagmamalaki niya. Akala niya talagang nanalo siya. Ang babae sa ikatulo ay sobrang galing. At hindi pa siya umaalis. Anong swerte? Hindi ko rin alam kung sino ang naakyat niya. Sa isang lihim na may-ari, nagpapanggap na astig. Sister Lai, ang bagay na pinasuri ko sa iyo. Sino ba talaga ang nasa likod niya? Xin. Naghanap ako ng ilang mga paparazzi at mga private investigator para mag-imbestiga. Talagang napakalinis ng background ni Xia Issue. Wala talaga siyang background. Nasa ibang bansa siya noon. Nang 5 taon. Kakatapos lang niyang bumalik sa bansa ngayong taon. Tungkol sa taong nasa likod niya. Wala talagang makitang bakas. Paano hindi ito matutunton? Siya ba si Xia Issue? Na parang biglang lumitaw mula sa mga bato. Isang maliit na bituin sa industriya. Anong limitadong edisyon na mamahaling sasakyan? Xin. Huwag kang magmadali. Kahit na hindi ko nahanap. Ngunit ngayon ay, may tao na akong ipinadala sa kanyang kumpanya. Siguradong makakakuha tayo ng impormasyon. Anong bagay ito? Bakit may isa pa siyang ganun ngayon? Ako ang iyong bagong assistant. Ang pangalan ko ay Shii. Kumusta, Shii? Salamat sa pagtulong mo. Sister Issue, nabalitaan ko na ang lalaki sa palabas na ito. Si Luxiao. Totoo ba? Dapat totoo ito. Hindi ko pa siya nakita. Tingnan mo, talagang may ginagawa siya. Isang palabas. Narinig ko na papasok siya sa grupo ngayon. Kailangan na niyang pumasok. Ang kasikatan ni Luxiao Je. Talagang napakataas.
Katatapos ko lang sa labas. At nakita ko ang ilang mga tagahanga niyang nag-aabang. Paglabas niya, parang lahat ay nagtipon-tipon. Hindi tama. Ito ay napakaganda. Alam ko na siya ay napaka-appealing. Kuya Luxiao. Etli. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi kita kinontak. Hindi ka ba pwedeng makipag-ugnayan? Kailangan mo akong kontakin, di ba? Bumaba ka na muna. Mag-ingat ka sa imahe mo. Ikaw na ngayon ay isang malaking bituin. Sige na. Huwag kang maging katulad ng dati. Magulo at walang ingat. Bakit ako magpapanggap sa harap mo? Malaking buntot na wolf. Nakalimutan mo na tayo. Na magkasama sa pag-arte. Kumain na. Ng pagkain sa kahon. Tumahimik ka muna. Huwag maingay. Tumingin ka ng maayos. Bata mong fangirl. Anong fangirl? Fangirl pa rin. Asya issue. Bakit naman? Kahit walang background. Kahit walang fame. Sa 18 BV line lang. Bakit meron pang luxury car na sumundo? Kahit si Luxiao. Sin. Asya issue. Gusto kong makita kung gaano pa katagal ka magiging masaya. Tatay, mayroon akong mahalagang natuklasan na dapat ipaalam. Si Tangtang namin, may natuklasan na naman siya. Hindi. Tingnan mo itong tao. Anong nangyari? Gusto mo yung batang artista na ito? Hindi ako gusto. Tatay, ang tanga mo talaga. Ito ang kasalukuyang ginagawa ni Mommy. Ng pelikula ang pangunahing aktor. Pangalan niya ay Luxiao, tingnan mo. Sabi sa balita, siya ay opisyal nang pumasok sa grupo. Tatay, bakit ang kalmado mo? Ang mahalaga ay hindi siya pumasok sa grupo. Ang mahalaga ay, sa palabas, ang Mommy ay kailangang habulin siya. Ito ay mga bagay sa kwento. At saka, paano mo nalaman? Nasa palabas, kailangan habulin siya ng Mommy. Siyempre, nakita ko na. Ang script ni Mommy. Hindi. Siyempre, nakita ko na. Ang script ni Mommy. Sinabi sa akin ng tiyuhin na ang pag-arte ay napakadelikado, napakadali, dahil sa palabas nagkakaroon ng damdamin. Habang nag-aartista, nagiging totoo na ang pagkagusto. Maraming drama ang ganito ang kwento. Laging ganito ang nangyayari. Mommy, gusto niyong makasama ang ganitong gwapong tiyuhin. Araw-araw tayong magkasama sa pag-arte. Kailangan ko pang habulin siya sa palabas. Tatay, hindi ka ba nag-aalala? Mga bata, huwag kayong mag-alala nang wala sa lugar. Iyan ang trabaho ni Mommy. Talaga namang, masyadong nagmamalaki at nagdurusa. Mukhang wala na akong magagawa kundi gamitin na ang pamatay na sandata. Daddy, gusto ni Tangtang si Mommy. Daddy, gusto ni Tangtang si Mommy. Matagal na hindi nakikita si Mommy. Matagal na rin siyang hindi nakita. Hindi rin niya alam si Mommy. Kumain ka na ba? Nabibilag ka ba sa araw? Hindi ko rin alam. May mga masamang tao bang nang bully sa kanya? Tatay, pwede bang pumunta tayo kay Mommy para magbigay ng sorpresa? Bigyan natin si Mommy ng sorpresa. Tumingin na rin dun sa gwapong Tito Luxiao. Kung totoo ba na mabait siya kay Mommy. Assistant Wang. Ihanda ang sasakyan. Planado na. Nahuli na rin ang tsondere na tatay. Mama, Tangtang at ang iyong knight. Malapit nang dumating. Tanggapin mo na si handsome uncle. Yishu. Sa unang bahagi ng iyong papel, maraming eksena ng pang-aabuso.
Pangunahing layunin ay ang pag-blacken sa likod. Ginagawa ang pundasyon. Humiling si Jiangxin sa iyo na kailangan mong lumabas ng personal. Hindi pwedeng gumamit ng double. Ginagawa rin niya ito para mas maging totoo ang epekto ng pagkuha. Wala akong problema. Maaari akong lumabas sa harap ng kamera. Sobrang tagal ko nang nag-aartista. Hindi pa ako nakakita ng katulad mo na seryoso at profesional na aktor. Yeshu, sa hinaharap sa industriya ng libangan, tiyak na may lugar ka rito. Salamat, Direktor. Gagawin ko ang lahat. Ngayon, sa wakas ay nasa kamay ko na. Lahat ng departamento handa na. Jiangxin, ang kwentong ito ay tungkol sa pagdududa mo sa karakter ni Ishu. Nakinuha ang iyong proyekto. Babalik ako para makipagtalo sa'yo. Nagtapon siya ng isang baso ng tubig sa kanya. Sa huli, nagalit siya. Umalis siya. Wala akong problema. Director, pwede na magsimula. Ibinuhos ko sa kanya ang isang basong tubig. Sa huli, nagalit. Umalis. Wala akong problema. Director, maaari nang magsimula. Kaya't bawat isa sa kani-kanilang pwesto. Ihanda ang pagkuha. Shai. 3-2-1, simulan. Simula. Lubay, ikaw ba ang kumuha ng proyekto ng kumpanya ko? Alam mo namang, nawala ng pondo ang kumpanya ko. Gusto mo pang makipag-agawan sa akin. Paano ka nagkaroon ng ganitong kasuklam-suklam na babae? Huwag kang magbiro. Hindi ako nakialam sa proyektong ito. Sige na. Sapat na. Cardinal. Jiangxin, kailangan mong hintayin si Xia Yishu. Matapos mong sabihin ang linya. Saka ka magbuhos. Mali ang ritmo ngayon. Director, sobrang na-absorb ako sa eksena. Sa susunod, mag-iingat ako talaga. Wala. Wala. Isa pang shot. Director, wala akong problema. Kaya't isang shot, 2 paghahanda. Ikalawang paghahanda. 3-2-1, simula. Luz, ikaw ang nagnakaw sa akin ng proyekto ng kumpanya. Maliit na cute. Kakakaka. Director, dapat ay wala pa rin akong kaalaman sa sitwasyon. Siguradong makakaya mo ang susunod. Sobrang labis na ito. Lahat ng tao sa crew. Makikita ito ng lahat. Sadyang pinapahirapan ka niya. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon sa pag-arte. Para pahirapan ka, Ate Yishu. Ngunit siya ang pinakasikat. Walang makakapagsabi sa kanya ng kahit ano. Walang paraan para makapag-shoot. At kahit na malaman ito ngayon, may mga eksena pa tayong kasama. Tinitingnan lang niya si Ate Yishu. Walang tao sa likod mo. Walang makakapagtanggol sa'yo. Baka mabuhos ang tubig sa baso. Palitan mo ng mainit na tubig. Ilalagay niya ang tubig sa tasa. Palitan mo ng mainit na tubig. Nadiscover yun. Kung nadiscover yun, ay tungkol yun sa prop team. Sige na, sige na. Ganito na lang. Tatay, tingnan mo. Yung tubig sa baso. Parang mainit na tubig. 3 beses sa salamin. Ihanda. 3-2-1, simula. Xia Yishu. Wala na akong mukha na ito. Sino pa ang magpoprotekta sa'yo? Tigil. Tigil. Hindi ba't si Pangulong Fu? Si Fu Yanqing. Tang-tang. Paano siya nandito? Ayos ka lang ba? Wala akong anuman. Talaga ba? Siya na ba si Xia Yishu? Ang nagpupondo sa likod? Ginoong Fu.
Bakit kayo mismo ang dumating? Kakatapos lang naming mag-shoot. Kailangan ng kwento. Hindi ko ito nahawakan. Hindi ito sinasadya. Siguradong hindi rin magagalit si Issue. Sa akin. Sa pag-arte. Kailangan ng kwento. Masamang babae. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Gusto mong pagbuhos ng mainit na tubig. Sa nanay ko. Di ba? Hindi. Masamang babae. Huwag mong akalaing. Hindi ko nakita kanina. Gusto mong pagbuhos ng mainit na tubig kanina. Buhos mo sa nanay ko. Tama ba? Ito ay hindi mainit na tubig. Ayan, Liu. Jayang, hindi mo ba akalaing? Sa buong mundo, ikaw lang ang matalinong tao. Kung sinasabi mo na ito ay hindi tubig na mainit, bakit mo ito iniinom sa harap ko? Anong iniisip mo? Akala mo ba hindi ko alam? Ikaw na ganitong klase, mga paraan sa likod. Marami na akong nakitang ganito. Binababalaan kita. Ito ang unang beses. At ang huli rin. Huwag kang lalapit ng masyadong malapit sa kanya sa susunod. Kung sakaling may susunod pa, maipapangako ko sa'yo. Ang nawala mo, hindi lang basta-basta. Isang karakter. Naintindihan mo ba? Binababalaan kita. Ito ang unang beses. At huli na ring pagkakataon. Huwag kang lalapit sa kanya ng masyadong malapit sa hinaharap. Kung sakaling may susunod pang pagkakataon, maari kitang masigurong. Ang nawala mo ay hindi lang isang papel. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Umalis ka na muna sa akin. Ngayon, nagkaroon tayo ng malaking problema. Ipinaalam sa lahat. Tapos na tayo sa trabaho. Sige, tapusin na natin. Asya issue. Ikaw, isang pangkaraniwang tao. Anong karapatan mo para makuha si Fuyan King? Na ganitong tao. Bigyan kita ng pagkakataon. Maghintay ka sa akin. Hindi ko ito palalampasin. Na ganun na lang. Hindi. Masakit ba? Sisi kay Tangtang na hindi ka naalagaan ng mabuti. Ayos lang, Tangtang. Hindi rin inasahan ng mama. Akala ko tapos na ang galit niya. At magiging maayos na siya. Sino ang mag-aakala na mainit na tubig ang ginamit niya? Kaya sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa ako at si Tangtang, na pumunta para makita ka. Hindi ba? Kailangan mong tiisin ito. Ako. Alam ko na. Gusto mong umasa sa sarili mo. Ngunit kapag nasa gitna ka ng hirap, maari mo bang isipin, at nandito pa ako sa likod mo. Ang lalaking ito sa araw-araw ay mayabang, malamig at hindi makatawid. Parang hindi talaga nakikinig sa sinasabi ng iba. Siyang siya ang nagwasak sa aking dating buhay at nakikipag-agawan pa sa akin kay Tangtang. Ngunit sinabi niya ang mga salitang ito na nagbigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad. Matagal na akong walang ganitong pakiramdam na may nagproprotekta sa akin. Ayos lang. Hindi pwedeng mag-isa si Daddy na makipag-usap ng mga sweet words kay Mommy. Nandyan din si Tangtang. Si Tangtang ay nandoon din. Nakatayo sa likod ng nanay niya. Siguradong, yung nangyari sa set kanina, nakabahala siya. Kaya siguro ngayong gabi, ikaw na lang ang makasama ni Tangtang. CJ, gusto rin ni tatay na matulog kasama. Kasama sa pagtulog. Si Tangtang ngayon, natatakot sa masamang tiyahin. Walang tatay at nanay na kasama sa pagtulog. Hindi makakatulog si Tangtang. Baka makakita ng masamang panaginip. Ayaw ni Tangtang na makakita ng masamang panaginip. Bakit hindi natin gawin ito ngayong gabi? Na, magkasama.
Hindi ko inasahan na sa labas. Mukhang malamig siya. Ngunit ngayon sa set, sobrang galit siya para sa akin. Hindi ko inasahan na kadalasang ayaw. Nakahawakan ako ng ibang tao. Ngayon, hindi ko mapigilan ang pagnais na maging mas malapit sa kanila. Hindi. Tang-tang. Dahan-dahan lang sa pagyakap, Mama. Nahihirapan na si Mama huminga. Mami, hindi niya yakap si Tang-tang. Kung hindi ikaw, sino pa? Mommy, hindi ka ba natulog kagabi? Nagising ka na ba? Ako na muna maghugas ng mukha. Kagabi, natutulog ka ba ng mahimbing? Ang bango ni Mommy. Sama-sama tayong maghugas. Mabait. Tara. Ang eksenang ito ay tungkol kay Jiangxin, na nagdududa sa karakter ni Xia Yishu, na nanliligaw sa kanyang boyfriend, na siya ring karakter ni Lu Xiao. Lumapit at makipagtalo kay Xia Yishu. Jiangxin, ito ang iyong huling eksena sa set. Mag-ingat ka sa iyong mga kilos. Naiintindihan ko. Kumuha ng 5 kuha ng isang beses. Simulan ang paghahanda. Jiangxin, kahapon nakita mo ang saloobin ni Ginoong Fu. Nakita mo rin, kahit ano pa ang relasyon niya kay Xia Yishu. Hindi ka na makakapagpatuloy bilang bida, direktor. Ako ang pangunahing bida sa pelikulang ito. Kung wala ako, ano ang mangyayari sa mga eksena sa script? Sa likod ng pelikula, binilinan namin para sa mga eksenang magpapasira sa mukha mo. Magpaparitok ka sa ibang bansa. Pagkatapos ng mga pangyayari, magpapalit tayo ng aktor. Pupunta ka sa ibang bansa para magpa-opera. Pagkatapos ng kwento, magpapalit tayo ng aktor. Jiangxin, kalimutan mo na si Xia Yishu. At kalimutan mo na rin ang sarili mo. Ang daan sa industriya ng aliwan ay mahaba pa. Xia Yishu, ikaw ay isang taong walang kwenta. Bakit ko naman ibibigay sa iyo ang aking pwesto? Kung ako'y mapapahamak, huwag kang umasa na magiging maayos ang sitwasyon mo. Ginoong Fu. Ginoong Fu. Anong nangyari? Itong dokumento. Napanood mo na ng kalahating oras. Walang problema sa dokumento. Tungkol naman sa grupo ng produksyon. Kamusta na ang mga plano? Huwag kang mag-alala. Ngayon ay ang huling eksena ni Jiangxin na yun. Yung pangalan niya. Sa susunod, tiyak na. Hindi papayagan si Genji. Siya, na makaramdam ng kahit anong pagdaramdam sa grupo. Ayos. Kaya't tamang-tama na pupunta sa grupo. Huwag kang mag-isip ng masama. Pupunta lang ako para alamin ang kalagayan ng mga tao. Ayos. Maghanda ng sasakyan. Ano ba talaga ang gusto mo? Kukunin mo ang proyekto ko. Tapos gusto mo rin. Kunin ang kapatid kong si Yongsuan. Ako ay sadyang hindi gusto ang ugali mo. Basta't sa iyo. Kukunin ko lahat ito. Ano nang ginagawa mo? Kuya Yongsuan. Nakakatakot si ate. Ikaw itong green tea. Ikaw ang nagwasak sa lahat ng bagay ko. Hindi kita palalampasin ngayon. Sige, huwag kang mag-alala. Jiangxin, tama na yan. Hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa siya. Tama ba? Bakit kayo? Lahat ay mahal na mahal siya. Ako ang tunay na bida. Sisi mo, ikaw ang malas.
Kaya. Wala. Director. Mukhang hindi mo pinansin ang aking paalala. Wala kang kahit kaunting pag-aalala. Kahit ang pinaka-basic na seguridad ng mga aktor. Hindi mo maibigay. Wala akong pakialam kung papalitan kita. Nang ibang makakagawa nito. Nakatayo sa posisyong ito. Hindi ito kasalanan ng direktor. Ayos lang ako. Hindi ko siya masisisi. Sino ang dapat sisihin? Dapat bang sisihin ang sarili mo sa kapabayaan? O sisihin ang babaeng ito? Hindi sapat ang kanyang kasamaan. Lahat kayo, makinig sa akin. Siya si Xia Yishu. Asawa ko si Fu Yanqing. Siya ang lehitimong. Ayan, Fu. Impossible. Paano siya magiging Gian? Fu. Mga nangyari ngayon. Walang kinalaman sa ibang tao sa grupo. Walang kinalaman. Hindi ito usisain ng pamilya Fu. Tungkol sa iyo. Ginoong Fu. Si Xinxin ay bata at hindi nakakaintindi. Hindi niya alam si Xia Yishu. Ito ang iyong asawa. Nakiusap ako sa iyo. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Hindi madaling makarating siya dito. Nakiusap ako sa iyo. Bigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay. Nakiusap ako sa iyo. Mula ngayon, sa industriya ng aliw, wala na si Jiang Xin. Ethly. Umuwi na tayo. Nakatago si Fu. Tapos na. Lahat tapos na. Kawayan. Nagising ka na. Kumusta? May hindi ka ba nararamdaman? Ayos lang ako. Nandito ka palagi. Fu Yanqing. Bakit mo? Kailangan gawin iyon sa harap ng maraming tao. Ipinapahayag ang aking pagkakakilanlan. Hindi ba't ang kasunduan ay nagsasabing dapat itong itago? Ang kasunduan ay patay. Ang tao ay buhay. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ako. Nagsisisi na ako. Anong pinagsisisihan mo? Pinagsisisihan ko, na hindi ko dapat ginawa yung kasunduan na yun. Na binilong kita sa tabi ko. Hindi ko dapat ginamit si Tangtang para hawakan ka. Pinagsisisihan ko na nakipag-usap sa'yo. Itago ito sa iba. Kailangan ng bawat isa. Ayaw kong maging asawa mo sa kasunduan. Hindi. Ayaw kong maging asawa mo sa kasunduan. Gusto kong maging at tunay na asawa. Hindi si Ginoong Fu at Ginang Fu. Si Fu Yanqing. At si Xia Yishu. Hindi dapat tayo lang ng tangtang at kasunduan. Fu Yanqing. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Nasa isang relasyon tayo. Hindi ito dahil sa pag-ibig. Alam ko. Kaya gusto kong magsimula muli. Ngayon, hindi ito dahil kay Tangtang. Hindi rin ito dahil sa responsibilidad. Ito ay dahil sa akin. Natuklasan ko. Parang nahulog na ako sa'yo. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Siguro nung kumakain ako ng noodles na niluto mo. O marahil, alam mong labis kang naapi. Ngunit matigas ang ulo mo. Hindi ka humingi ng tulong sa akin. Xia Yishu. Ang mga babae na nakilala mo, lahat sila ay iba-iba. Umaasa akong mabibigyan mo ako ng isang pagkakataon. Matututo akong maging isang mabuting asawa, magandang ama.
Magpaprotekta ako sa'yo. Suportahan ko ang iyong karera. Igalang ko ang iyong desisyon. Hindi kita kailanman pipilitin. Gawin ang mga ayaw mo. Fu Yanqing. Sa totoo lang, nabago na ang pananaw ko sa iyo. Totoo. Kahit na minsan, masakit ang mga salita mo. Mayabang. Pero, ang mga bagay na ginawa mo para sa akin, ay naaalala ko. Fu Yanqing. Bakit hindi? Subukan natin. Hindi dahil kay Tangtang, kundi para sa ating sarili. CJ. Tatay, nanay. Yung sinabi niyo kanina, narinig ni Tangtang lahat. Hindi pa. Daddy at Mommy. Magpapakasal ulit ba sila? Pwede ba akong maging flower girl? Gusto kong magsuot ng maganda at maliit na damit. Hindi pa ako pumayad. Parang may ilang tao na hindi pa talaga nag-propose, di ba? Walang bulaklak kahit isa. Walang kahit anong sinseridad. Tangtang, tingnan mo. Ngayon, tinatanggihan na ako ni Mommy. Hindi sapat ang sinseridad ni Daddy. Tulungan mo akong pakiusapan si Mommy. Daddy, babawi siya sa susunod. Isang napakalaking singsing. At ang pinakamagandang bulaklak. Mommy, pumayag ka na kay Daddy. Alam ni Daddy na nagkamali siya. Sa hinaharap, magiging super mabait siya sa'yo. Tangtang, bantayan mo siya. Kung pinapahirapan ka niya, hindi ko na siya pakikialaman. Sino ang makakaalam kung totoo ang sinasabi niya? Ako si Fu Yanqing. Tiyak na tutuparin ko ang aking salita. Alam ko na sa mga nakaraang taon. Marami akong utang na loob sa inyo. Kaya't basta't handa ka, bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Napakakomplikado ng mundo ng mga matatanda. Siyempre gusto ng tatay ang nanay. Gusto ng nanay ang tatay.